Dito tayo ngayon sa nandito tayo ngayon sa tahanan po ni nagnanais na tatakbo sa pagkapunong barangay sa Barangay Viente Reales, Valenzuela City. Tanungin lamang natin itong ilang mga taga-suporta ni Kapitan Romy Tolentino kung ano pong masabi nila. Tuloy na ba ang pagtakbo ni Kap Romy? Tuloy na po. Okay. Sa tingin tuloy po ang pagtakbo ni Kap ni Romy. Sabi po ano, palitan po namin yung barangay bulok. Okay, salamat. Sige. Ito si Lucio Barnay Paring Max, si Pemong Rapi, puro butante ito ng Barangay Viente Reales, no? Tanungin ko lang po ang isa po sa atin pong siyempre antigo, no? Sa larangan po ng politika, kung kumusta ang labanan sa kanilang barangay. Paring Max, kumusta po ang labanan sa Barangay Viente Reales? Sa ngayon ho, lamang naman tayo, si Romy. Okay. Sa tingin po ba ninyo kung halimbawa bago ang uupo, mababago ba? Mababago ho yun sa bagong kapitan. Okay. So ano bang masabi nyo ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Maayos po ba yung inyong kalye? Maayos po ba yung barangay hall? Diyan kami nga sinira ang tahanan namin, kaya nakauriwalay kami sa pamilya ko. Okay. Kasi sinira yung tahanan namin. Ang ibig sabihin po yung tahanan ninyo, yung po sinasabing na-demolish. Na-demolish. Okay. Yung Black 6 ba, tama ba? Black 6. Ang tawag. Simula 1 hanggang Black 6. Okay. Demolish na. Demolish. Pero mayroon pa rin natira na mga hindi pa na-demolish. So yun po Okay, salamat ng marami sa inyo at sana po yung kanila pong susuportahan ay malaman natin kung ano po ang kakayahan niya. At isa pa, tingnan natin ang kanyang plataforma para kayo na pong humusga na mga taga-Barangay Viente Reales ng Valenzuela City. Salamat po sa inyo. Pagka-dugyot ng barangay. Bihira. Ibig Ako mamuno dyan. Ibig nyo pong sabihin, hindi po kayo kontento. Ay, hindi kami kontento sa pamumuno nila. Kaya dito kami sa bagong Viente Reales Anong dapat gawin ninyo para maging masaayos, may saayos ang inyong Lahat barangay? ng mga senior citizen, libre gamot, hatid sa bahay. Hindi na namin papilahin. Okay. Sige, salamat. Ginagawa. Salamat. Yun, Naik Cavite. At dito rin po tayo sa programang Huli Ka News Online Worldwide. Nagulat po si Glenn Forbiola ng Huli Ka Broadcast Media. Nandito po siya para makapanayan po natin. Ito na po siya, ating pong kaharap ngayon, ang tatakbong barangay Kagawad ng Ibayo Estasyon, si Ray Dante Icaro. Magandang gabi sa inyo, Ray Dante Icaro. Ako lang po ay magtatanong ng konti sa inyo na tinaano ko lang po kung bakit nyo naisipang tumakbo ng kagawad ng barangay. Sa totoo lang, kaya ako'y nakaisip na tumakbo bilang kagawad dahil nakita ko kung paano gumalaw at magtrabaho ang kapitan dito sa aming barangay. Halos siya ay hirap at walang makatulong sa kanyang tungkulin ginagampanan dahil na rin sa ang mga kagawad na kanyang nakakasama sa barangay ay walang nalalaman sa panunungkulan. Kaya nagsusolo siya sa pagganap bilang kapitan. Kaya mahirap din para sa isang kapitan na ikaw ay magtrabaho na ang mga kagawad mo ay walang alam sa panunungkulan. Kaya ngayon, ako naman ay kahit papano ay may nalalaman sa public service at dahil na rin sa experience ko sa pagtulong sa mga tao, naisipan kong tumakbo. At bukod pa doon, ay nakita ko kung paano ang kahirapang nadaranasan ng aking mga kababaryo, lalo na ang mga taong kapos na kapos, masabi naman na talagang poorest of the poor. Lalo na kung sila ay magkakaroon ng problema, kung sila ay merong namatayan na kamag-anak, problema nila kung paano ipalilibing. Hahanap pa sila ng mapagkukunan kung sino makakatulong. Ngayon, ang bala ko sana kung na magtatadhana doon sa para magbigay ng tinatawag na burial assistance para doon sa mga poorest of the poor na manggagaling sa pondo ng barangay kung posibleng mangyari. Yun ang binabala ko.
At bukod doon ay ang isa pang ayuda para sa mga senior citizen. Kasi karamihan sa mga senior citizen ay inaasahan lang talaga ang nakukuhang monthly pension na halagang 500 na kung tutuusin ay kulang na kulang sa kanilang pangangailangan, lalo na doon sa mga nagme-maintenance ng mga gamot. Talagang kulang. At kung magagawa ng paraan yan, barangay, bakit hindi natin po pwedeng gawa ng paraan sa pamamagitan ng paggawa lang ng isang batas o ordinansa na magtatadhana ng pagbibigay ng assistance para sa kanila? Maraming salamat sa iyo, Dante Icaro, sa iyong nasabi sa Hulika Broadcast Media. Ito po ay ating ilialathala na ang iyong halos magandang gawain sa magandang plano sa pagtakbo ng kagawad ng barangay sa Ibayo Stasyon, Naik, Cavite. Maraming salamat po. Okay, salamat. Salamat ng marami. Fred Castisimo Fred Castisimo. Good PM Boss Jojo, mabuhay ang Hulika News Online. Okay, thank you. At ako naman batiin ko lamang ho si Kagawad Yuli o Kagawad Yolanda Cabico ho ng Barangay 162 ng District 1 ng Caloocan City. Magandang hapon po. Tumatakbong barangay Kagawad, kaibigan ko yan. At sa iba pang mga barangay ho rito, Barangay 159. Salamat po sa inyong lahat at maging pong kay Kapitan Jimmy Labing-Isa, sa lahat po ng mga kagawad niya, at siyempre pong aking kaibigan na paring Ed Pacunio, tumatakbong barangay Kagawad ng barangay 159 ng 1st District, Caloocan City. Ganon din po ang 158, no? Barangay Captain dyan, nakalimutan ko pangalan nito. Lagi ko kami nagkakasalubong at nag-hi, hello, no? Salamat po sa inyo, Kapitan, at alam ko napakabait na Kapitan nito. Ganon din po yung aking kaibigan dyan sa 160, Barangay 160, si tumakbo bang Kapitan nito, si Michael Montes, Tama ba? Tumakbo bang Kapitan? At siyempre po yung sa Barangay 162, no, si Barangay Chairman Nagusara, magandang hapon po sa inyo. At siyempre kaibigan po natin diyan sa Barangay 160, Kapitan Yung Barnachia. Tumakbo ba si Concesinon Mayor? Hindi ko nabalitaan kung tumakbo. John Domikel, magandang hapon sa iyo at sa watching po siya. Salamat. At sa hapon na ito, una sa lahat, pasalamatan ko lamang po ang Chief of Police po ng Caloocan City, Valenzuela City, no? Pasalamatan ko lamang si Police Colonel Salvador Distura dahil kagabi ho may ipinarating po sa kanya na sumbong na may problema, may isang nangyari po dyan sa isang paralan sa Valenzuela City na kung saan po agad-agad niya pong pinaimbestigahan ng kanya po mga police investigator. Salamat po ng marami sa inyo, Police Colonel Salvador Distura. At sa lahat po ng mga police Valenzuela, salamat ng marami. Ganon din po sa Barangay Chairman po, Barangay Kapitan ng Barangay Ugong. Tama pa, sakop pa ito ng Barangay Ugong, no? Salamat po ng marami. Dahil Antimano, aksyon agad. Yan mga kapitan, Barangay Kapitan. Nakalimutan ko mga pangalan nito Siyempre po, salamat din po kay Cap Jojo Salin, ng Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal, at ang kanya po may bahay si Kapitana Baby. Siya po ang tatakbong chairwoman sa Barangay San Isidro, no? Antipolo City, Rizal, at ganoon din po kay anak po ni Konsihal Reggie Antiojo, si Cedric Antiojo o si Sid Antiojo, tumatakbong barangay chairman po diyan po sa Barangay Barangka Ibaba, Mandaluyong City. Yan po mga kapitan na atin pong no? Salamat po ng marami sa inyo. Sa iba pa po mga kapitan, mag-message lamang kayo, mga barangay kagawad, mga sangguniang kabataan. At pangalawa po nating pasalamatan, siyempre po yung Team Romy Tolentino, no? Yung aking kumparit kaibigan, no? Tumatakbong barangay kapitan dyan po sa Barangay Vianteriales ng Valenzuela City na ngayon po. Walang patid ang paglilibot ho nila. Naglilibot po sila. Hanggang sa mga oras na ito. Rain or shine, ganyan po ang kandidato, no? Bagong nais umupo. Tumakbong pagka-barangay captain ho. Independent ho yan, aking kumpare. Paring Romy Tolentino, salamat ng marami. Sana po mailuklok dito po natin malaman kung gaano ba talaga kagaling po ang mga Pilipino bumoto, no? Gaano kagaling pumili para sa kanilang iupo na mga barangay kapitan, barangay kagawad, sangguniang kabataang chairman,
Sangguniang Kabataang Kagawad, makita natin kung gaano ho sila kasintado. At the same time po, ako po'y magpasalamat sa teachers po, o teacher, mga teachers ng St. Bernadette College of Valenzuela City. Salamat sa inyo, ma'am. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Siyempre, sa mga magulang po na aking kaharap kanina, salamat po at nagkaayos po ang lahat. Salamat po ng marami at lalo na po yung mga estudyante. Sana po ay mag-aral. Wag na po yung mga problema ang maibigay po sa magulang. At higit sa lahat, yung may-ari po mismo ng paaralan na nakaharap po natin kanina, salamat ng marami. It's an honor, it's an privilege na nakaharap ko po kayo. Yung pamilya Bernal ba ito? Tama ba no? Salamat po ng marami sa lahat po ng assistant principal, sa kanila pong principal, sa lahat po ng mga mataas na opisyal, vice president po ng paaralan, nandun po kanina, yung kanila pong guidance counselor, napakabait po. Ma'am, sobrang bait po ninyo. Sumasaludo po ako. Iba ho talaga. Sobrang thank you. At ulitin ko po, in good hands po kayo dyan ho sa St. Bernadette College of Valenzuela. Ingat lang po tayo. Yung pong mga kabataan kasi ngayon, iba na ho eh. Pero ang importante ho, ang Panginoon ay pumagitna sa ating lahat. Yun pong importante. Nagkakaisa, madali lamang ho nagunawaan. At sorry po, nalit ho tayo. Yun nga po, galing po tayo doon. Naglibot po tayo. At siyempre, ano po bang pasalamatan natin? Siyempre, salamat kay kasamang John Dumigel, Alvin Umandam Taata, Fred Castisimo. Nandyan po sila ngayon, nakatutok sa aking programa. Salamat po, si John Dumigel kahapon po, kasama ko hanggang hapon. Pero inyo kalayo ng aming inikot, At nais ko lamang ho, mamaya ho, pasadahan ko itong Taytay Rizal, yung kanila pong chief of police dyan. Sige lang, okay lang, huwag kayong umaksyon sa sulat namin. Mayor ng Taytay Rizal, sige lang. Baka magtampo kayo isang araw. Pag kayo nasampahan namin ng kaso sa mas mataas, maski kayo bilang pulis, mataas pang respeto ko at masaludo ako sa inyo. Nakita naman ho ninyo gaano ko kayo sinaluduhan. Diba? Si Police Brigadier General Andre Dizon, nasa Campo Crame na ho. Nailipat na-promote na. Diba? Si Police Kirby Craft, nandiyan na po sa Region 13, Caraga Region. Si Police General Wilson Asueta, Attorney Wilson Asueta. Si Police Brigadier General Rodrigo Baranan, si Police Colonel Robin Lacuesta at sa lahat po ng kanyang substation commander. Di ba? Magandang hapon po sa inyo. Napakarami pong magagaling na pulis. Pero kayo po mga pulis na amin pong nilapitan at hindi po ninyo inaksyonan at binubula lamang ho ninyo kami, pinagluloko nyo kami, alam namin po yan kung sino kayo. Kaya sabi nga po ni Banat Bay, nako, alam natin kung ano po ang hanap buhay ni dating Congressman Arnie Tevez. Nung siya po ay napatalsik at napagbintangan doon po sa kasong pagpatay sa dating governor ng Negros Oriental, ngayon po nagkalat ang illegal na sugalan sa probinsyang nasabi, ganun din po sa probinsya ng Albay. Matataas na opisyal, mga congressman pa. Yan, ganun ho, sige lang. Ganun din ho dito sa ilan pong mga mayor ho, katulad ng mayor ho ng Taytay Rizal. Nagpapagamit sa isang illegalista. Sasabihin naman nila, puna kayo ng puna. Di ba? Sino pupuna sa inyo? Sarili nyo, pupuna sa sarili nyo. Ang sarili nyo, pupunain kayo. Di ba? Sige, pasugal ka ng pasugal. Kaya yung droga hindi matuldukan dahil mismo sa loob ng sugalan isipin ho ninyo, 24 hours di natutulog, nagsusugal. Ano yan, may anting-anting? Ano yan, nakahigop ng syabo? Sabi po sa ating pong informante doon daw ho nag-abutan ng droga. Paano nga matuldukan ng droga? Kung mismo po ang mayor, ang chief of police, kinukonsinti po yung pasugalan. Ikaw ba naman, mantakin ho ninyo 24 hours, gising, buhay na buhay. Samantalang ako kahapon simula po ng 5 o'clock early in the morning, hanggang po 5 o'clock, kinabukasan in the morning, sakit ng ulo ko. Hindi ko kinaya nakatulog ako sa amin pong paglilibot. Isipin ho ninyo. Tapos yung mga sugarol, mga bantay sa pasugalan, walang tulog. Anong ibig sabihin noon? Hindi kaya nakabatak, nakadroga ho yun? Di ba? Kaya nakakalungkot isipin. Di ba? Paging, DILG Secretary, Attorney Benhor Abalos, Junior Sir. Kumusta naman ho? Pagalaw-galaw naman minsan yung mga puliso ninyo. Masyado na hong lantaran. Masyado na hong halatang-halata na ho. PNP Chief, General
Benjamin Acorda Jr. ha, sir, ha? Ito po, sabi po ni John Dumigel, pabati Boss Joe, tumatakbong barangay kapitan Mike Hamin. Si Mike Hamin, ha, kapitan, kandidatong kapitan, ha, si Mike Hamin, at kagawad Rome ano ba to? Guevara na tumatakbo dito sa barangay Pasong Putik, Quezon City, ha. Yung mga ano po diyan, ha, yung pong partido po nito ni kapitan, tumatakbong barangay captain Mike Hamin, ha. Magandang hapon po sa inyo at sa kikagawad ho, Rome Guevara, ha, ng barangay Pasong Putik, Quezon City. Salamat po. I-share lamang po ninyo at mag-comment po kayo sa akin kung sino po ang mga bito ninyong mga kandidato, ha. Abu Jamila Bruzula, Assalamualaikum, watching from Akhabar, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po. Lagi po ito. Thank you so much. Lagi po itong nakatutok po sa atin, di ba? Sa iba po nating mga kasamahan, dyan po sa Marawi City, magandang hapon po, ha. Abdul Sharif Muhaimin, magandang hapon, ha. Grace Bernas, magandang hapon. Edmond Samaniego, Pangilinan, magandang hapon, ha. At sino pa bang ating mga kasamahan na di natin nabati, no? Glenford, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng mga kasamahan ko, ha. Thank you. Salamat po sa inyo. Yan na po ang ating pong ginawa, no. Kahapon po ng may araw pa hanggang 12 o'clock in the evening, ho. Parang akala mo ho Simana Santa, no? Napakatahimik, walang kagalaw-galaw, ho. Kausap ko po yung kapitan po na outgoing na, ho. Kung sino man po ang manalo, pero I hope manalo po yung dapat manalo. Diyan po sa barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal, no, si barangay Kapitan Jojo Salin, ho. Kahapon po nag-usap kami, relax na relax. Yung kanya pong barangay, wala ho, parang akala mo wala hong eleksyon na darating. Pero pagtungtong pagsapit po ng 12 o'clock in the evening, no, nung hating gabi, naku, Diyos ko po, parang piyesta. Ang dami ho nagkakabit ng tarpaulin. Tapos dito, pinagbabawal ho ni COMELEC Chairman, Attorney George Garcia, na bawal po ang may kulay. Paano po yung mga nakaupo, mga incumbent barangay official, may uniforme po sila. Okay lang po yon dahil nga, siyempre, sila po ay nakaupo. Di ba? Kaya dihadong-dihado po, ito po mga bagong tumakbo, no? Kaya makita ho natin talaga dito kung sino me the best women, no, win, no? Congratulations in advance sa lahat. Okay? Magandang hapon po sa kababayan ko dyan po sa probinsya ng Bicol, ho, ha? Ma'am Jocelyn Bigueras is watching. Thank you. At salamat po, ha. Bukas po, I hope na mabisita ko po ang ilan po mga substation commander, yung mga chief of police po dito po sa National Capital Region. Trabaho lamang po, walang personalan. Sabi ko nga ho sa kanila, simple lamang aking pakiusap pero napakabait po talaga ng chief of police ng lungsod ng Caloocan. Police Colonel Robin Lacuesta, sir, I hope ma-promote ka bilang provincial director dito po sa Luzon Island. Kasi pag dito sa Luzon Island, tiyak ko, mapapasyalan kita, ha? Salamat po. At sa lahat po ng mga traffic enforcer na lagi pong nandyan, rain or shine, ulan at init, ulan at araw, no? Para ho ay tawag nito yung magmando ng trapiko. Saludo po ako sa inyo. Sobra. Ako po nanawagan. Kanina pala, salamat po, ha. Nag-request po tayo ng police visibility between the boundaries of Caloocan at Valenzuela, ho, ha. Thank you so much, ho. Agad-agad. Naglagay po sila ng mobile patrol car. Diyan po sa boundary po ng Caloocan at Valenzuela. Dito po, sa Tulyahan Bridge, no? Salamat po. Yan ang mga police, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag gumawa kayo ng tama at nakita kayo ng aking mga kasamahan, Hooligan News TV team, at ganun din mismo ako, personal, tiyak ko, pasasalamatan ko po kayo. Isipin ho ninyo, mantakin ho ninyo. 11 o'clock in the evening kagabi ho. Wala hong patid ang aming pong balitaktakan through messages ho. Nagpapadala ako ng mensahe at sinagot naman ako ni Chief of Police ng lungsod ng Valenzuela, si Police Colonel Salvador Distora, ha. Salamat po, napakarami kong hiningin tulong dito. Agad-agad, the action man. Ganun din po ang Chief of Police ng Caloocan City. Kayo pong mga Chief of Police, kayo pong mga Regional Director, kayo pong mga District Director, kung kami ho'y bibisita ho sa inyo at tinanggap po ninyo, maray na hapon po, sir, maray na hapon po, Tabi, Ma'am Jocelyn Bigueras, kung kami po'y bibisita po sa inyo pong opisina,
sa inyo pong tanggapan, buksan ho ninyo ang pinto nyo para sa amin. At magkwentuhan tayo. At dito po, ilalatag ko po ang inyo pong mga kwento. No, yung mga nagawa nyo, nakabutihan, dahil madalas po naming nakikita yung pong mga nag-viral po, na problema po ng ilan nating mga pulis, no, dito ho sa bansang Pilipinas. No? Yung mga gumagawa ng mali, yun na lamang ho na pag-usapan. Pero siyempre ho, gusto ho namin mapag-usapan din yung mga accomplishment po ninyo. Kaya, ayan po ang grupo ho ng Hulika. Hulika News Team ho. Para ho kayo ay bisitahin. Di ba? Napakaganda ho yung mayroon hong ugnayan ang media practitioner, ang mga mamahayag at ang Philippine National Police. Huwag ho niyong saraduhan ang inyong po mga pintuan. Ibukas po ninyo, hindi lamang ho sa amin, maging ho sa taong bayan. Di ba? Para ho kami ay matuwa. Alam ba ninyong tuwang-tuwa ako kapag kayo ho'y aking nakakausap? Lalo na po sa kanila pong mga desk officer. No? Yung pong sumasalubong, humaharap po sa amin mga bisita o kami po mga bisita, napakaswerte ko dahil nagbago na po ang imahe ng Philippine National Police. Tayo ho'y katuwang ho nila. Kaya nga sinasabi ko, wag ho ninyong baliwalain ang katulad ho namin, lalo na po ang aking programa, Hulika News TV at Hulika ni Jojo Sibial sa DWBL 1242. Dahil sinisiguro ko sa inyo kung ano po ang napag-usapan natin, ano yung lumalabas sa inyong mga bibig. Yun po ang aking pong sasabihin. Walang labis, walang kulang, walang dagdag at bawas. Totoo lamang ang aking pong ikukwento. Ganun ho. Hindi ho katulad sa iba. Babalik ta rin yung kwento para mapag-usapan lamang mag-viral. Ako hindi ho. Di bali na ho wala akong viewers. Salamat po sa aking viewers na 28 viewers ko. Ang importante po, totoo tayo rito. Okay? Yun ho ha. At, tayo kasi sobra ho. Kanina ho, nagmamadali ho tayo eh. Late na. Isipin ho ninyo, 5:17 in the afternoon na ho tayo. Umaambon na hapon. No? Umaambon pero mainit. Sobra. No? Kaya kung may aircon ka, medyo maganda. Malamig, di ba? Kaya uminom ho tayo ng maraming tubig para ho hindi tayo ubuhin at sipunin. Katulad ko, ako po'y inubot sipon, mabuti na lamang ho sa bisaw ng gamot at siyempre po sa ating panalangin na nagtitiwala tayo sa nag-iisa at tunay na Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Di ba ito ho tayo, binigyan ulit ng lakas ng katawan. Todis ho tayo nakahiga. Nagbidress ho tayo. Dahil po sa bisa ng gamot at sa ating pong panalangin at panampalataya at paniniwala na pwede tayong pagalingin, ito na ho, balik trabaho na naman. Sa ito pong 10 araw po, 10 araw po na tawag nito, na kampanyahan, sorry po pag hindi man po naging araw-araw ang aking programa. Dahil po minsan naabutan ho tayo sa labas. Ako na ho mismo ang lumalabas. Hindi lumalabas yung aking mga kasama, ay ako na ho mismo ang lalabas. Di ba? Dapat to ay sila ho ay ang lalabas. Di ba? Wala akong magawa dahil talaga hong ganun ang buhay. Alam mo naman, pagka gusto ho ng aking mga kasama, ganun ho talaga. Di ba? Kaya thank you. Sana po dagdagan natin ang sipag, no? Dahil sa totoo lamang, kaya ikay naghirap dahil ang tamad mo, kaibigan. Magsipag ka. Halimbawa, nagtrabaho ka ng hindi sapat ang kinikita mo. Di ba? Hanap ka ng paraan, mag-isip ka ng paraan. Di ba? Nakita ho ninyo yung mga matatalinong magsasaka nating mga kaibigan. Hindi sapat ang kanilang kinikita sa pagtanim ng palay. Nag-isip po sila magtanim ng mga gulay at iba pa. Di ngayon. Mahina man ang kita sa pagpapalay, meron pa silang ibang kinikita sa ibang pamamaraan. Di ba? Ang iba ho, nag-alaga ho ng hayop, katulad ho ng baboy. Hog raising o backyard raising, no? Baka, kambing, manok at iba pa. Di ba? Para-paraan lang ho yan eh. Simulan mo lamang sa 1, 2, 3. Konting puhunan. Paramihin mo. Huwag kang magbisyo. Alam mo ang isa sa problema ng tao kapag may bisyo ka. Lalo na bisyo, druga at pambababae sa mga kalalakihan. Iwasan ho ninyo yan. Huwag niyong gayahin. At katulad ko, gayahin ninyo ako. Di ba? Salamat po ha. Ako'y labis pong natutuwa at nagpasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo. Kasi nga,
Kanina ho, bago kami nagsimula sa aming pong pagpupulong, dahil may konti pong problema ang aking pong anak, mayroon pong prayers po. May prayer ho kami kanina. Pinagdarasal po kami ng pamunuan ng paralan. At awa ng Diyos, napakaiksi lamang aming pag-uusap. Wala pa hong maraming introduction. Nagsalita po ang may-ari po ng paralan at ang ilang pong pinagkakatiwalaan, no, na mataas na opisyal. Antimano po, naging okay ng lahat. Pagpasok ko roon, lahat ho nakasimangot. Dahil nga po sa kanila pong mga daladalang mga problema o mga hinaing, no? After a while, nung makausap na po, nandun na po, nakangiti na kami lahat. Yan po ang talaga pong pagkagumalaw na po ang Panginoon para sa atin. Walang imposible. Kaya kayo mga kandidato, kapit lamang kayo sa Panginoon. Kaya ito ho, aking pakiusap sa inyo. Alam na po ninyo kung sino po ang karapat-dapat at tunay na naglilingkod. Panahon na po ito para po sa inyo. Nasa mga kamay o sa kapalaran natin ang kanila pong swerte. Nagagalit kayo dahil nung panahon ng pandemya, hindi kayo nabigyan ng ayuda. Mayroon pong pinipili. Diba? Ito na ngayon ang pagkakataon. Wala na akong sasabihin sa inyo na ito iboto nyo, ito iwag nyo iboto. Nakita nyo kanina yung mga unang mga nagsasalita. Nagsasabi po sila, dahil po sa kapitan na nakaupo po sa kanilang barangay, na dimulis po sila. Pinirmahan daw, di umano, ng kanilang opisyal. Ayun nga, may programang tupad ho, ayaw pirmahan ng kanilang kapitan. Dahil daw ho, yung kalaban ho niya, ang katunggali ho niya, ang may programa at proyekto nito. Mantakin ho ninyo, almost 10 years ho siya nakaupong barangay chairman sa kanya pong barangay. Diyan ho sa barangay Viente Reales ng Valenzuela City. 10 taong kang nakaupo bilang kapitan. Yung iyo pong barangay hall akala ko opisina ng purinarya. Mabuti pa yata yung purinarya, maganda-ganda pa. 'Di ba? Kaya yung mga tao nagreklamo. 'Di ba? Kaya nga ho, 10 taong kang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Pero hindi mo na paganda, hindi mo na paayos. Tapos ngayon ang lakas ng loob mo pa para manira ng iyong kapwa. 'Di ba? Natatakot ka doon sa tumitira sa iyo, ang tinitira mo yung isang kalaban mo na nahimik sa iyo. Tahimik lamang. Ito ngayon naglilibot, tahimik na tahimik. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, hindi naninira ng kanyang kapwa. 'Di ba? Yun ho ang pagkakaiba. Sa sobrang takot doon sa bumira sa kanya, abay ang kanya pong binira, yung pong hindi kumikibo. Hindi niya alam itong hindi kumikibo ay gusto po ng tao. 'Di ba? O sino ngayon? Kaya after ho October 31, makita ho natin kung sino. Katulad ho dyan, sa Rizal. Sabi po niya, pinakalat niya ho sa mga kasamahan niyang media na siya daw ho'y pinakamalakas. Base po sa sorbe, na kanya po sariling sorbe. Binayaran niya para magpasorbe. Siya daw ho'y nangunguna. Pero nung malaman ho natin, ang tunay na sorbe, isang purok lang pala ang kanya pong hawak. Alanganin pa. 50-50 pa. Sa lahat po, halos wala. 30%, 20% lamang ang gusto sa kanya. Bakit? Nauna pa kasi yung yabang kaysa pag-siserbisyo. Di ba? Yun ang masakit ho ron eh. Tapos sasabihin sa akin pare dito ka na't maniwala ka't napakalakas nito. Alin? Kaya ba siyang ipanalo ng mga ilang reporter na nagbabalita ng ewan ko kung meron ba silang basihan sa kanila pong ibinabalita. Pwede ka bang ipanalo ni Bongo, Senador Bongo, dahil suportahan ka? Iyan kasi yung pinapalabas niya. Hindi ko alam kung alam to ni Senador Bongo na kanya pong ipinagmamalaki. At marami pang iba na kanyang ipinagmamalaki. Kaya ba siyang ipanalo noon? Mabuti sana kung itong mga binabanggit ng tao ay butante roon sa kanyang lugar. Siyempre po sa panahon na ito, hindi na po marami na pong alam ang tao. Kahit yung pong ordinaryo pong nag-aaral ng elementarya ngayon, iba na ho ang kanila pong alimantak, ang kanilang pag-iisip. Marunong na ho sila pumili kung sino ang tama at mali. Yun ang katotohanan. Di ba? Dito natin matuklasan, makita muli. I hope na wala na akong marinig na reklamo. Bakit pa nanalo ito? Wala naman itong silbi. Walang kwenta, walang nagawa.
Ay sino may kasalanan, di kayo, binuto ho ninyo. Alangan naman, magicin ho yan dyan. Alangan naman, puro daya na naman. Sabi ho nila, daya na naman. Wala naman ho tayong napatunayan na may nandaya. Di ba? Marami pong expose. Marami mga expose regarding sa Pandaraya. Pero hanggang ngayon, yung isa nga ho congresswoman na ngayon, inamin na ho. Kaya nagsalita ng I am sorry. Acho Comelec chairman, naging mayor ho ngayon sa Mandaluyong City. Di ba? Pero hindi pa rin ho mapatunayan na nandaya. Yun ang masakit po rito Kaya sabi ko nga sa kanila, nanalo ka because of Pandaraya o hindi Pandaraya, abay tanggapin mo na kalaban. May next time pa naman di ba? Ganun lamang ho yan. Pagigiyahan ho ninyo. Magpakitang gilas kayo. Mamigay kayo ng tulong. Wag ho kayo mamigay ng tulong. Pagtatakbo lamang ho kayo. Meron pa nga hong nagpapakitang gilas Gumawa ho ng video. Kunwari ho tumutulong sa mga tao. Pero lintik naman ho. Asa ka makakitang tumatakbong kapitan? Kapitan pa lamang ho. Napakarami pong alahas. Wala namang masama ho. Wala namang masama na marami kang mayaman ka. Walang masama ho iyong buhay mo yan Walang masama ho Huwag mo lang gutumin ang iyong mga taga-suporta. Tanghalian lugaw ang pinakain. Ano yan? Lahi kang Chinese. Hindi ka naman Chinese Di ba? Pasensya po, pasintabi po sa mga inchika sa mga Chinese Marami tayong kaibigan mga Filipino-Chinese. Magandang hapon po sa inyo. Kaya ko lamang nabanggit yan dahil sabi nga nila pag kumakain ka ng lugaw para ka daw Chinese. Yun po ang kasabihan ng mga Pilipino. Pero wala pa akong tinutukoy na masama po ang kumain ng lugaw. Dahil ako mismo naglulugaw, kumakain ako ng lugaw. Masarap ang lugaw. Lalo pag may halo na laman loob. May halo na itlog at mayroon pong kasamang tukwat baboy. Naku po, Diyos ko po, ang sarap po noon. Di ba po? Salamat po sa lahat ng mga nanonood. 35 viewers ko. Salamat sa mga nag-share. Thank you po sa inyo. Nakakataba ng puso ang ating pag-usapan ngayon. Isang linggo tayo, puro kandidato ang pag-usapan natin. Himay-himayin natin. Ngayon naman may isang kandidato dyan sa Mandaluyong City. Hinahanap daw ako. Bakit ako hinahanap? Nagagalit na ho sa akin. Bakit? Sinabihan ko siyang palpak at sablay. Paano ka di maging sablay, kapitan? CCTV mo, hindi mo maayos-ayos man lamang. Ang laki ng budget mo. Di ba? Mga barangay tanod mo, hindi mo maalagaan. Pagdating sa gabi, wala. Asaan na po yung sinasabing 24/7 magserbisyo? Baka 7 na lang, walang 24. Di ba? Hindi naman ako naniwala na talaga 24 oras sa 7 araw kayo gising para maglingkod. Ang ibig ko lamang sabihin, kapag wala ho kay kapitan, maglagay po kayo ng tao. Maglagay kayo ng tao na karapat-dapat yung ilagay doon na makatulong sa ating mga kababayan na lalapit po sa isa pong barangay hall. Di ba? Pupunta ka ng barangay hall, nakapadlock, nakasarado, walang ilaw. Saan ka magreklamo? Kinabukasan na. Tapos na ang lahat. Di ba? Sayang. Kailangan ho na may tao ho ang barangay hall natin. Halimbawa, magpa-duty ka. Maliban po sa deputy, XO, yung panggabi po. Ang hepe ho kasi, executive officer o XO. Pang-araw ho yan. Pagdating ng gabi, yung kanyang deputy. Maliban sa kanyang deputy, meron din pong naka-duty po na kagawad or either po mas mataas na opisyal. Di ba? Halimbawa si kagawad may trabaho sa araw, di sa gabi siya mag-duty. Pwede naman siya matulog doon sa kanyang sa barangay hall habang siya nag-duty kasi hindi man kailangan ng gising na gising ka. Di ba po? Dahil mayroong hanap buhay po si kagawad ho Si kapitan ganun din. Hindi naman kailangan nandiyan ka 24 hours. Pero ang importante ron, mayroon pa minsan-minsan ay nasa barangay ka. Huwag doon sa sugalan ka. Nakikita ng mga tao. Di ba? Kaya naalala ko tuloy Biruin mo, mga mataas na opisyal ng ating gobyerno, congressman, mga kagalang-galang. No? Tapos nagpapatakbo ng STL. Sabi nila legal, yung pala bukis. Di ba? Gumagawa ka ng batas. Ipinapatupad yung batas ng kapulisan. Yung gumagawa ng batas at nagpapatupad, pareho mga patong sa illegal na sugalan. Saan pa sa bansa ang mga kababayan natin? Binabayaran ba kayo para gano'n ang gawin? Huwag naman sana,
Kasi po, umaasa po ang taong bayan sa inyo. Di ba? Kaya ngayon ho, dito ho natin malaman kung gaano katalino po. Ito nga ho, magtagisan ho ng pagalingan ho. Ang mga kandidato ho yan. Ha? Magbibigay ho ng plataforma. Mangako kung ano ang kaya niyang gawin. Kampanya pa lang, hindi na makapakain yung kanyang mga taga-suporta. Di ba? Doon pa lang, sablay ka na, pare koy. Di ba? Kailangan ho, sa simula pa lang, ay maipakita na ho ninyo. Di ba? Maipakita mo na kaya mo. Kaya ulitin ko ho sa inyo, kayo hong mga nakaupo ngayon, ilang taon ka nakaupo? 10 taon, wala ka nagawa. Kahit ho, ulitin ko lamang, kahit barangay hulo, kala ko, opisina ho ng Pornaria eh. Tapos sabi nga po dito sa ilan pong ito, pakinggan natin ha. Ito pong 3 ha, pakinggan natin ha. Sa tahanan po ni nagnanais na tatakbo sa pagkapunong barangay sa Barangay Viente Reales, Valenzuela City. Okay, magandang hapon po. Sa akin pong kumari ho dyan, Maring MG Lunas watching from Barangay Viente Reales, Valenzuela City. Salamat po sa iyo, Maring MG, Maring Gino. Salamat po. At ito, panoorin mo ito, Mari. Anong masabi nitong 3 ito? Tanungin lamang natin itong ilang mga taga-suporta ni Kapitan Romy Tolentino kung ano pong masabi nila. Tuloy na ba ang pagtakbo ni Kap Romy? Tuloy na po. Okay? Sa tingin... Tuloy po ang pagtakbo ni Kap ni Romy. Palitan po namin yung bulok. Okay, salamat. Sige. Ito. Ingay lamang ho yung aso. Ang sabi ho dito ng isang supporters, sabi niya, tuloy na, palitan natin yung kisame ng barangay hall. Nakita ho ninyo? Napansin ho ng mga tao na nabubulog na pero gumastos ka ho ng kalahating milyon. Di umano, gumastos ng halos kalahating milyon di umano para ho magpalaro ng bowling. Nakita mo ang pera, isinayang mo. Bagamat sports ho yan eh. Di ba? Pero ang tanong ho ron, dapat may iba pa dapat na paggamitan doon kung maaari lang po sana. Si Lucio Barnay ha, paring Max, si Pemong Rapi, puro butante ito ng Barangay Viente Reales, no? Tanungin ko lang po ang isa po sa ating pong siyempre antigo, no? Sa larangan po ng politika, kung kumusta ang labanan sa kanilang barangay. Pare Max, kumusta po ang labanan sa Barangay Viente Reales? Sa ngayon ho, lamang naman tayo, si Rome. Okay. Sa tingin po ba ninyo kung halimbawa bago ang uupo, mababago ba? Mababago ho yun sa bagong kapitan. Okay. So ano bang masabi nyo ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Maayos po ba yung inyong kalye? Maayos po ba yung barangay hall? Diyan kami sinira ang tahanan namin. Kaya nakauriwalay kami sa pamilya ko. Okay. Kasi sinira yung tahanan namin. Ang ibig sabihin po yung tahanan ninyo, yung po sinasabing na-demolish. Na-demolish. Okay. Yung Black 6 ba? Tama ba ako? Black 6. Ang tawag. Simula 1 hanggang Black 6. Okay. Demolish na. Demolish. Pero mayroon pa rin natira na mga hindi pa na-demolish. So yun po ha. Okay. Salamat ng marami sa inyo at sana po yung kanila pong susuportahan ay malaman natin kung ano po ang kakayahan niya. At isa pa, tingnan natin ang kanyang plataforma para kayo na pong humusga na mga taga-barangay Viente Reales ng Valenzuela City. Salamat po sa inyo. Ayun, kung nakita ko ninyo, ang kanila pong paliwanag na maliwanag, ang kanilang mga sinasabi. Gusto nila ng pagbabago sa kanilang barangay. Dahil mantakin ba naman ninyo barangay hall hanggang ngayon. Ang ganda na ho ng ibang barangay hall sa buong Valenzuela. Bukod tangin na lamang ang barangay Viente Reales ng Valenzuela City. Hindi ko alam, baka hindi sila magkatsukaran, hindi ho sila hindi ho sila magkakasundo ni Mayor ng Valenzuela at si Kapitan. Pero ganun pa man, dapat pinupursigi ni Kapitan na makiusap po kay Mayor para po yung kanyang barangay mapaganda man lamang. Ako pumunta sa isang barangay yung pong mga buntis, mga kababaihan na buntis at mga anak, mayroon na ho silang sariling lying in. Hindi na ho nila kailangan pumunta pa sa ospital o sa paanakan dahil doon pa lang mismo mayroon na ho silang sarili. Ang laki pong tulong ho yan. Ang laki po ng gastos. Alam po ba ninyo na kapag ikaw lumapit
dahil ikay nanganak, malabo kang matulungan dahil because 6 na buwan mong daladala yan. Yun ho. At kung makita ho ninyo, ang kanya pong barangay vehicle, katulad po ng kanyang rescue, bagong-bagong sasakyan. Dahil suportado siya ng kanyang barangay, ng kanya pong mayor, city mayor niya. Ganon din po ang kanila pong representative ng kanya pong distrito. Di ba? Ganon ho. May ligasiya. Di ba? Tapos 10 taong kang nakaupo. Wala ka man lang nagawa. Di ba? Hindi mo man lang mapaganda ang barangay mo. Nagkaroon ng programang tupad ng Department of Labor and Employment through the effort of local government units, at the same time po yung ating po mga representative, mga congressman ho natin. Tapos ayaw permahan, di umano, dahil kalaban sa politika, yung pong humingi. Kahit pa naman kalaban yan, kung ang tao naniwala sa iyo at ikay ibuto, ibubuto ka kung gusto ka. Dahil ang tao, alam nila kung ano ang gusto nila sa buhay. Kaya ayaw sa iyo, bakit? Ay wala kang nagawa. Inutil ka. Di ba? Totoo po yan. Meron ka, isang barangay pahor yan eh. May complainant to. Abay, nagalit, nagwawala yung executive officer, yung XO nila. Baka itong XO nito, hindi pa ito nakakaintindi ng batas ng Child Protection Act at ang kababaihan. Nagagalit. Bakit daw napapasama ang kanilang barangay? Ay kung gumawa ka ng mabuti, kengkoy-kulukoy kang XO, di sana, hindi ka magagalit. Hindi ka gumawa ng mabuti. Biruin mo, bata, minor de edad, 12 years old, papasok sa paralan, binangga, mabuti na lamang nag-ayos na ngayon. Because of the effort ng Chief of Police ng lungsod ng Valenzuela, si Police Colonel Salvador Distura. Paano kung wala si Colonel Distura? Magkaroon ba ng kaayusan ang problemang ito? Sasabihin pa nila, pag ipinagpatuloy nyo ito, yung anak nyo baka magbayad pa sa nakabanggang motorsiklo. Isipin mo yan. Dahil lamang mag-ieleksyon, sinalo ninyo ang problema nung nagmumotorsiklo. Ako nga ho, pagka nagkasala ako, Antimano, inaamin ko ang katotohanan, katulad kanina. Nagkamali ang aking anak, ako humingi ng paumanhin. Doon po sa magulang ng kanya pong nasaktan. Ganun po ang isang tunay na lalaki. Kaya kayo mga nasa barangay, nagagalit kayo kapag kayo ipinupuna. Gumawa kayo ng tama para hindi kayo punain. Magandang hapon po sa akin pong si Wilmar Parinas. Si Bial, good afternoon. Kuya Joe, late ako. Opo, pareho tayo late. Sorry talaga. Mabuti na lamang nakahabol ka at nakahabol din ako. Salamat po sa iyo. Salamat po sa mga viewers ko at nag-share po. Kaya ngayon ho, ito po yung topic natin. At wala na hong kabog-abog na ikwento ko sa inyo ang totoo na mga pangyayari ng bawat barangay. Bakit? Tulong ko sa inyo ito. Hindi ito, wala itong bayad, libre ito na itulong ko sa inyo. Kaya ngayon, pumili na kayo ng tama, totoo at tapat. Ngayon, nakita ho ninyo naglilibot ho sila. Tumawag sa akin, Kuya Joe, naglibot ho dito yung kandidatong kapitan at kagawad. Ngayon lang ba nagpakita sa inyo? Hindi naman po. Madalas po nagpapakita. Ano sa tingin ninyo? Okay po ito. Ganon. Hindi yung iboto mo dahil kaibigan mo. Hindi yung iboto mo dahil humanga ka sa kanya. Magandang lalaki, magandang babae. Sabi nga ho nung isang kaibigan kahapon, kagabi ho kaganda naman itong barangay kagawad na tumakbo. Naisip niyo yun, isipin ninyo. Kaganda daw. Ang ganda daw nung barangay kagawad na tumakbo. Nakita mo yan. Dahil lamang ho sa ganda, pinili nitong taong kausap ko. Kung sa bagay, wala naman ako magawa. Opinion niya, kagustuhan niya yon, malaya ho tayong pumili. Kaya lang, kaibigan, baka pagdating ng araw, ikaw'y magsisisi sa iyong pagpili. Kaya tiyakin mo na hindi lamang sa kagandahan at sa galing ng kanyang pananalita at sa galing ng kanyang pangako, kayo boboto. Tingnan ninyo kung ano ang kanyang kakayahan. Ganun ho yan eh. Di ba?
Tingnan ho ninyo mga pulis. Binisita ko. Ang buong akala ko, pagdating ng araw ng Sabado at Linggo, wala hong mga mataas na opisyal na nagjo-duty. Hindi ko alam. Ngayon ko lamang po nalaman nung ako po'y naglilibot. Kaya salamat po. At ang aking programa po, ibinalik ko yung sinaunang na kami ho mismo ang naglilibot po sa iba't ibang police station. Ngayon kasi ho, kinukuha na lamang ho namin mga balita ay yung pong nasa social media. Doon na lamang ho kami bumabase. Pero ngayon ho, hindi na. Doon mismo sa kanila po, kung ano po ang aking nakikita at napakinggan na kanya po mga sinasabi. Malalaman ko naman po kung nagpapalusot ho yan Mayroon nga pong isa doon minamata ako. Parang akala niya sa akin sino lamang ho ako. Hindi naman ho ako nagmamalaki. At ako po'y lagi pong mapagkumbaba. Hindi ko kailangan nakahangaan ako dahil ayaw ko pong humahanga kayo sa akin. Ganun po ang ugali ko. Pero anong nangyari pag alis ko po? Siguro po tinawagan ng kanyang boss. Bigla hong naging magalang sa akin. Ganun po ang estilo ko. Diba? Hindi ko po siya pinuna. Hindi po naka-uniforme habang nakipag-usap sa akin. Ang sabi ko pa, sir, kahit magsuot ka malamang ng pang-itaas, sapat at okay na po sa akin. Binabaliwala niya aking pakiusap. Nakita ho ninyo ang disente at salahulang pulis. Diba? Pasensya na po, hindi ko pangalanan. Pero nais ko lamang i-share sa inyo na hindi ho lahat ng pulis ng ating pong nababasa, napapanood at nakikita na mga walang kwenta. Ang iba po doon na misquote lamang. Hindi po natin nakuha ang tunay na pangyayari na paghusgahan natin. Di ba? O na pagkomentaryuhan natin. Pero ngayon, tiyak ko tayo sa ating sasabihin. Bakit? Because nakita natin ang harap-harapan. Face to face natin nakakausap. Makikita natin sa kanyang facial expression, sa kanyang pagbumuka, kung siya nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? Ito mo, sabi po ni Wilmar Parina Sibial, lalo dito sa amin, bibigyan na ng ambulance ni Mayor, ayaw pa tanggapin. Kesyo, hindi kapartido ang nanalo na Mayor. Pride di Cup dito sa amin. Yan ang mga kengkoy-kulukoy na kapitan. Binigyan na ho ng ambulansya, sabi po ni Wilmar Parina Sibial. Paano kung may emergency? Di ba? Wala ho siyang ambulansya. Baka nga Wilmar, wala pang gasolina ito, pang krudo, o wala pang driver. Di problema pa po ni Mayor yan. Bibigyan mo ambulansya, baka sabihin pa, wala kaming pang krudo, wala kaming driver. Di ba? Kahirap ho ng buhay. Ang isang mayor ho, nais tumulong, kapartido ka man o hindi. Sa totoo lamang, napakabait ng mayor nito. Wilmar Parina Sibial. Hindi niya kapartido, gusto niya tulungan, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan, para sa barangay. Nakita mo? Yan ang tunay na lingkod bayan, si Mayor. Hindi siya tumitingin sa pagiging kapartido. Ang kanya ay bibigyan ng suporta para mas mapaganda ang lahat ng mga barangay na nasasakupan ng kanyang bayan. Doon po ako sumasaludo. Wilmar, kaya kung hindi tatanggapin ni Kapitan dahil hindi kapartido, huwag nyo nang iboto ngayon para maramdaman niya. Di ba? Emergency, sino tatawagin nyo? Nakakalungkot. Di ba? Kaya mga kaibigan, sa hapon na ito, simple lamang po ang ating pong palatuntunan. Lahat po ng ating pag-uusapan ay tungkol sa mga barangay kapitan, barangay kagawad, sangguniang kabataang chairman, at sangguniang kabataang kagawad. Doon lamang po tayo mag-focus sa 10 araw po nating programa. Ayaw po na kayo po ay makapagbigay din po sa akin ng mga impormasyon sa inyong barangay. Huwag po kayong mag-alala. Pwede ko pong itago ang inyong pagkakilanlan para po natin ma-discuss ng maayos na totoong totoo. I hope din ho na totoo din po ang inyong ibigay na impormasyon. Dahil ayaw ko po na manira tayo o pumuri tayo na walang katotohanan. Manira tayo, walang katotohanan, kawawa naman po. Yung nakaupo na gumagawa ng tama, pinuri natin dahil kaibigan mo, pero palpak naman po sa serbisyo, wag naman po. Totoo lamang po ang iparating po sa inyo. Ito po, sabi po ni Wilmar Parina Sibial,
Hihihi, pagdating sa emergency kuya, kaya gawa ng paraan. Yan dasal talaga ng mga senior sa amin. Sana ang bago ang manalo. Yun ho. Yan ang sinasabi ko. Marami po ang nanawagan. Bago naman. Di ba? Oh, bago naman daw. Di ba? Oh, yun ang pinakamaganda ho eh. Subukan naman natin yung mga bago. Okay ba sa inyo? Kung di okay sa inyo, walang problema. Okay pa sa all right sa akin. Basta kayo po ang pipili. At wag na wag ho kayo magsumbong. Bakit kaya nanalo ito? Sino may kasalanan? Ganun lang ang sagot ko sa inyo. Bakit nanalo ito? Sino may kasalanan? Bakit siya nanalo? Dahil ibinoto ninyo. Di ba? Tandaan nyo lagi. Ang politika ay isang instrumento lamang yan. Para sa atin, nagabayan tayo. Pag nakaupo sila sa kanilang pwesto. Pagkatapos yan, bati-bati na ho tayo. Wala nang away. Para tayong mga bata, pagkatapos ng eleksyon, tuloy pa rin ang away. Tuloy ang... Naku, marami akong kilalang taong ganun. Nabubuhay sa inggit. Nabubuhay sa galit. Nabubuhay sa tampo. Yan ang wala sa akin. Ako po, isang beses lamang ho ako. Pag nagalit ako, bukas makalawa, wala na ho yan. Pag nabanggit ko man, biro na lamang. Ganun lamang ho yan. Napag-usapan, nagawa na, naging joke na lamang. Bagamat hindi maganda, pero totoo, ganun ako. Halimbawa, nagkagalit tayo ngayon, bukas makalawa, wala na, tapos na. Kung ako may kasalanan, lalapit ako, humingi ako paumanin, hingi ako ng sorry. Kapag ikaw may kasalanan, lumapit ka rin sa akin. At magkaayos tayo. Pero kahit hindi ka lumapit at hindi ka humingi ng tawad sa akin, hindi na ako. Hindi ko na iniisip yun. Dahil tapos na ho yun eh. Pag namuhay ka na may galit sa iyong puso at isipan, ang hirap ho, humakbang. Palagi kang nag-alala. Kaya gawin mo po, marunong ka magpatawad sa iyong kapwa. Dahil darating ang araw, baka kailanganin mo ang iyong kapwa. Yun ang totoo. Ako po, sanay po ako mabuhay na mag-isa. Sanay po ako mabuhay, maglakbay na mag-isa. Sanay po ako sa lahat na mag-isa. Totoo po yan. Pero mas maganda kapag may kasama ka. Dahil mas matibay pagka marami, nagsama-sama tayo, tsak para tayong walis tingting lamang na pinagbigkis, nagsama-sama. Nawawalis natin ang lahat ng dumi. Pag nag-isa ka, mahirap po talaga. Kaya yun po ang aking pangarap sa buhay. Na tayo ay magkakaisa at magkasundo. Pagkatapos ng eleksyon, bati-bati muli. Ganun lamang ho yan eh. Batiin ko lamang ho yung ex-OO namin dito. Si Balbon, kanina nagsasalubong kami. Sabi sa akin, Kuya Joe, kumusta ka? Medyo matagal-tagal kita hindi nakita. Sabi ko, okay lang ako. At inalok niya ako sa kanya pong mga nakaupo pong kapitan at barangay kagawad. Sabi ko naman sa kanya, wala naman hong problema sa akin. Dahil nakita ko naman ang kanila pong mga ginagawa, nasa tao na po. Basta ako, kilala nyo ako. Kung anong gusto ko. Ganun ho ako eh. Hindi po ako humihingi ng opinion ng iba. Nagtatanong lamang ako kung ano ang kanyang kakayahan. Dahil trabaho ko po yan. Yun po ako. Halimbawa po kilala kita ng personal. Kung ano ang pagkakilala ko mabuti ka, iboto kita. Pero kung nakilala kita ng walang kwenta ka, hindi kita iboto. Kahit pa pakitaan mo ako ng gilas, wala kang mapapala sa akin. Hindi rin kita sisiraan. Tandaan mo yan. Ang akin pong kinokomentaryan dito ay nararapat lamang doon po sa ipinadala ng ilan po nating nagtitiwala sa ating programa. Yun po yan. Pero kung sabihin nyo, pinipersonal ko sila, malabo ho yun. Dahil hindi ko sila kilala ng personal. Kaya nga, sinasabi ko sa kanila, I hope kapag pinadala nyo sa akin ang istorya, totoo lamang. At isa sa tungkulin natin, inalam natin kung talagang totoo ba ang kanilang mga sinasabit kwento. Di ba sabi nga ni Wilmar Parina Sibial dito, wala sa eksperyensya yan, wala sa tagal yan, na sa tamang pamumuno yan, anhin ang matagal na sa politika, nakaabang lang naman ng sahod nila. Napakaganda po na sinabi ni Wilmar. Saludo po ako sa Wilmar Parina Sibial. Dapat tumakbo ka Wilmar eh. Ganda ng mga sinabi mo eh. Sana dumating ang time, mayroon kang sapat, nakakayahan na, tumakbo ka, ang ganda ng mga sinasabi mo. Ganun ho, ang ganda ng sinabi nito eh. Naaayon po talaga at karapat dapat. Totoo lamang ho, napakarami pong magagaling na pwedeng maglingkod. Wala lang po talagang sapat na kakayahan dahil hindi ho sila kilala ng mga tao. Marami po. Totoo po yan. Maging dito sa lugar ko, marami po akong kilala
na nababagay para tumakbot umupo bilang isang barangay chairman, barangay kagawad. Pero hindi po sila, ramdam po nila na hindi sila manalo. Bakit? Hindi po sila kilala. Ako lang po ang nakakilala sa kanila. Di ba? Yun po eh. Kailang anyway, kung ang tao naman na yung mga dating nakaupo na barangay kapitan, dating mga nakaupo na barangay kagawad, at sila naman po talaga ay nakagawa ng maganda tama po sa kanilang paglilingkod, iboto nyo sila muli. Oh, iboto nyo muli sila. Palitan lamang ninyo kapag nakita ninyong walang silbi. Oh, iboto ho ninyo. Yun ang importante nun eh. Kung ang nakita ho ninyo, lalo na po ang pinakagalit ko, may mga ilang kapitan involved sa droga. Totoo po yan. Hindi ko na kayo pangalanan. Alam na po ninyo. Nung umupo si dating Pangulong Duterte, nagsilayasan kayo. Nawala kayo. Wala kayo. Dahil takot kayo. Matukhang. Nung maupo si Pangulong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagbalikan. Totoo. Oh. Tapos, yumaman sa anong dahilan? Hindi sa korupsyon lamang, pati ho sa droga. Ang dami pong pinapakulong dahil involved sa droga. Ang dami pong napatay, napaslang dahil sa droga. Pero ilang mga barangay kapitan, ilang mga barangay kagawad, involved sa droga, hindi mahuli-huli. Dahil partido sila, kapartido sila, kakampi sila. Kaya kayo ho, mga taong bayan, ang korupsyon sa akin, hindi ko sinasabing okay lang. Hindi malaking issue sa akin yan. Dahil bakit? Kahit anong gawin ho, may korupsyon ho talaga. Pero yung droga ho, yun po ang pinakaayaw at kagalit ko. Kalaban ko yan. Dahil naranasan ko ng mga panahon. Naranasan ko ng mga panahon. Fred Castissimo, salamat. Naranasan ko ng mga panahon. Kung gaano kaluko-luko, umasta itong mga naka-drugs. Gusto ba ninyo matulad tayo muli sa dati? May balik sa dati? Nung nakarang administrasyon, babiyahe ako kahit sa malayong lugar. Pag uwi ko, walang problema. Walang nagbabato. Walang nagwawala sa kali. Walang nagbabasag. Nung mawala ang dating Pangulo Duterte, ang tatapang na ng mga tao, mismo pang sa harap ng presinto, nagwawala. Pasalamat ho sila. Pasalamat ho sila. Bakit? Mabait ang mga pulis. Ay kung ang mga pulis, katulad nilang loko-loko, baka bumulagta na lamang ho sila. Basahin ko lamang itong comment ho ni kasamang Jun Dumikel. Sana kung sino yung nanalong barangay chairman, tanggapin nila, suportahan nila yung kanyang programa at yung mga talunan, tanggapin nila yung pagkatalo nila. Dahil kagustuhan ng taong bayan, yan yung tunay na pagbabago. Yes, correct ka, kasamang Jun Dumikel. Tama ka, kasamang Jun Dumikel. Sabi po naman ni Wilmar Parina Sibial, ngayon sa totoo lang, nakakatakot na ulit. Magtagal sa lansangan, naglipana na naman ang mga walang hiya. Totoo po kayo. Wilmar Parina Sibial. Magulanta ka na lamang, mamaya sa harap mo mismo, nagsasaksakan. Nagsusuntukan. Ang tatapang. Sayang lamang, wala tayong kakayahan na mamuno. Dahil kung nagkataon ako ang naging pinuno, pulbos kay lahat. Totoo yan. Ayaw ko sa lahat yung mga abusado. Ako, totoo lamang sa aking buong talambuhay. Kahit pa kaibigan kita, pag ikay mali, hindi kita kakampihan. Ugali ko talaga yan. Maraming nakakilala sa akin na gano'n. Tatablahin kita. Hindi kita pabayaan, pero paliwanagan kita na mali ka. Pero gumawa ka ng tama, kakampi kita. Kahit magpitpitan pa tayo, ipagtanggol at sasamahan kita hanggang sa dulo. Ganun ho ako. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kapag naramdaman ninyo hindi na ako nakipagharap sa inyo, ibig sabihin ayaw ko ng ginagawa ninyo. Yun ang katotohanan. Kaya kilalang kilala ako nung tumatakbong kapitan dyan sa Valenzuela City. Pag sinabi ko sa kanyang ayaw ko, wala ho siya. Ngingiti na lamang yun. Dahil yun ang sinasabi ko. Hindi kawalan sa akin na mawalan akong kaibigan kung hindi naman siya gumagawa ng tama. Yun ang akin. Nakita ho niyo ako. Kung sakali man ako sumuporta. Hindi naman ho tayo dapat sumuporta. Ang atin lamang ho ay nagpabibigay ho lamang ho tayo ng pagpapahalaga doon sa taong kaibigan na tumatakbo. Na lagi kong sinasabi sa kanya, dito sa Caloocan, tao ang una. Dapat kayo din na mga tumatakbo at uupo, tao ang una sa inyo.
Hindi yung sarili ninyo ang una. Yun lamang ho ang aking masabi. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Salamat ng marami sa inyo. Mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng payong at raincoat dahil maulan at mag-ingat sa inyo pong pagbiyahe. Madulas ang kalye at ganun ho sa mga kababayan natin. Lalo na sa ibang bansa, mag-ingat po kayo. Salamat po sa aking pong napakaraming tagapanood sa hapon na ito. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At hanggang dito na lamang po muna tayo. Bukas muli. Salamat at magandang hapon. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. Adios amigos. Salamat, Premong Rafi Padua Buara watching from Barangay 20 Reales ng Valenzuela City. Siyempre po, Team Romeo ito. Salamat sa inyo. Ang wag bulsa ang una, sabi po ni Wilmar. Wilmar Parinasibia. Salamat po Wilmar. Ingat Kuya Jo. Salamat at salamat po sa laging pagtutok niyo sa akin. Napakarami kong kamag-anak Wilmar, kamag-anak natin. Pero ikaw lamang ang nanonood sa akin. Yun ang maganda sa iyo. Oh, napakarami kong kaapelido Sibial. Paad ng paad sa akin. Sorry Wilmar, hindi ko sila sinisisi. Paad ng paad na sa akin. Hindi naman nanonood sa akin. Salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. God is good all the time. To God be the glory. God bless po. Pray lang po tayo para po makamit natin ang ating tagumpay. Suportahan po natin. Kung sino man po ang namumuno sa bansa natin, katulad ngayon, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr., suportahan po natin. Kung mayroon man tayo na puna na mali sa kanyang administrasyon, punain natin. Karapatan natin yon. At ako mismo, hindi ako pwedeng sungal-ngalin ang uso ko para pagbawalan nila magsalita sa katotohanan, sa ngalan ng katotohanan. Diyos mabalos. Hanggang dito na lamang. Adios amigos. Bye-bye. God bless po. Salamat. See you tomorrow ha. Ganitong oras pa rin. Bye-bye. Thank you.